Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bonk. Kung bakit, ano nga ba yung dahilan kung bakit siya ay nakaranas ng 83% na price rally nitong nakalipas na linggo. At dahil po dyan ay tinuring na rin po siya na best performing na meme coin. Kaya yan, ano nga ba ang dahilan sa likod nito? Kaya yan po ang ating aalamin sa balita na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay Bonk emerged as the best performing asset of the past week, boosting gains of over 83%. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. At natutukan na rin po natin yan sa mga nakalipas kong mga videos. 83%. Yan, higit 83% po yung kanyang nakamit or ipinakita na performance sa kanyang 7-day percentage performance. At dahil dito ay siya po ang tinuturing or itinuring na best performing na meme coin nitong nakalipas na linggo. Yung pangalawa po ay si Pepe. Pero yung kay Pepe ay kalahati lamang po. Nasa mga higit 40% yung kanyang performance. Kaya yan, this surge sparked heightened speculation and led to a significant increase in daily trading volume, reaching levels not seen in over a month. Kaya yan, yung naging matinding performance po na ito ni Bonk ay nagdulot po ito ng mataas na spekulasyon sa iba't ibang mga crypto community. Ayan, sa mga iba't ibang mga market participants. At nagdulot na rin po ito ng matinding paglago sa kanyang trading volume na hindi pa nararanasan ni Bonk sa kanyang buong kasaysayan. Kaya ayan, token burning sparks Bonk rally. Ito po yung yung masasabi kong ito po talaga yung pinaka dahilan kung bakit umangat ang market price ni Bonk. Ayan, bakit po siya nakaranas ng price rally nitong nakalipas na linggo. Nagsagawa po sila ng isang malakihang pagsusunog. The recent surge in Bonk's value could be attributed to a proposal by the Bonk DAO to burn approximately 280 billion Bonk tokens from its treasury, which was subsequently approved. Kaya ayan, una ay nagkaroon po ng proposal na magsasagawa po ang mga developers ng Bonk ng isang malakihang pagsusunog na aabot po sa 280 billion na Bonk tokens mula sa kanilang treasury. Yan, dumaan po ito sa syempre proposal at pinagbotohan po ito ng community ni Bonk at pumayag po sila. Kaya na-approve po ito at yan na nga. At isinagawa na po yung pagsusunog dito. Kaya dahil dito ay nagdulot po yan ng impact sa presyo ni Bonk at ito po ay umangat. Ayan, yung pagsusunog po kasi na ito ay nagdudulot po ito ng scarcity. Nababawasan po yung total circulating supply ni Bonk. At syempre kung nababawasan yung supply nito, nagdudulot ng scarcity. At syempre dahil sa may scarcity ay nagkakaroon ng demand. At dahil sa demand ay yan, tataas po yung kanyang presyo. Yung pangalawa po na dahilan rito sa pag-angat ni Bonk ay yung kanyang futures traders bullish. Yan, mga bullish po yung mga futures traders dito kay Bonk. Kapag bullish po ay nagbubukas po sila ng marami pong mga nagbukas ng long entry position nila or mga naka-long position po sila. Amid Bonk's rally, futures traders exhibited optimism with a notable increase in the number of traders longing the coin over the week. Kaya yan. Dahil po sa maraming mga futures traders ang nagkaroon po ng positibong pananaw dito kay Bonk, ay marami po sa kanila ang nagbukas ng long position dito sa nakalipas na linggo na ito dito kay Bonk. Analysis of CoinGlass data revealed that the surge in long positions surpassed the number of shorts at the time of writing. Kaya yan, base po sa datos ni CoinGlass ay mas marami po ang nakabukas ng kanilang long positions kumpara sa mga naka-short.
Bong's surge also garnered attention across prominent crypto-focused social channels including Telegram, Reddit, and Discord. Kaya ayan na rin. Ang isa na rin pong dahilan kung bakit umangat si Bong nitong nakalipas na linggo ay dulot po yan ng social media. Ayan, nagkaroon po ng viral or naging usap-usapan itong si Bong sa mga social media channels na katulad po ni Telegram, Reddit, at saka si Discord. Discussions on this platform predominantly express optimism regarding the coin's future prospects as indicated by the positive weighted sentiment indicator. Kaya yan yung naging usap-usapan po sa mga social media na ito. Yan ay maganda po yung kanilang pananaw dito kay Bong. Ayan. Kung saan ay yung mga pananaw po nila rito or yung kanilang express optimism po rito sa hinaharap ni Bong ay ayan, maganda po kung saan ay sa tingin nila ay talagang lalago itong si Bong. Kaya nagdulot na rin po yan ng pag-angat or paglago sa presyo ni Bong. Kaya yan po yung mga dahilan kung bakit nagawang magbigay ng at least higit 83% na gain itong si Bong nitong nakalipas na linggo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.